How have you felt the time when you were wrongfully judged? In Tagalog, anong naramdaman mo nung panahon na ikaw ay feeling mo na judge ka or nagkaroon ng miscommunication at dahil doon nagkaroon ng misunderstanding at lahat-lahat. Yan. Ang sagot sa tanong na to ay magpapakita ng kung meron bang tinatawag na social stigma na nangyayari. Okay? Medyo heavy word sa mga kapatid pero ito ay mas maunawaan natin this day. Okay? So let's proceed. Healing begins when judgment ends. Tuloy tayo. Ito yung term na sinasabi ko sa inyo kanina. Medyo heavy lang sa pero pahababawi natin yan at ma-appreciate natin ngayon na, I need healing on this part ng buhay ko. This destigmatization, destigmatization, okay? Galing sa root word na stigma o yung parang burden na parang hindi mo matanggap, na parang kaka-pressure. Okay? At talagang may mga iba mga bagay na pwedeng maramdaman. So, itong premise natin. We all need to find ways in promoting trust. Ulitin ko, promoting trust towards a supportive community that rejects social stigmatization. Okay? We will go through some few questions, 5 questions actually, para maunawaan natin ito on how to overcome this stigmatization. Bukod sa heavy word siya, pero there is a real and present danger po mga kapatid na nangyayari sa kalagitnaan natin. Hindi natin sa ma-identify, ano ba to? Ano ba tawag dito? Okay? Ang tawag doon is social stigma. Ang gagawin natin ngayong umaga ay destigmatization. Kumbaga, tatanggalin natin yung stigma na yun sa buhay mo and let God cure us, heal us from the pain and the hurts na naiwan nung mga pagiging judging sa paligid na natanggap natin or maybe na tayo din ay nagbigay ng mga ganong klase sa ibang tao. So, let's start with number 1 question. If Jesus walked into our communities today, how would he respond to the problem of social stigma? Ang question dito mga kapatid ay, kung si Christ ay pupunta sa kung saan tayo nakatira ngayon, sa family natin, sa mga churches, sa komunidad natin, sa barangay level, at even sa bansa siguro na rin natin, ano kaya ang kanyang tugon dun sa nangyayaring social stigma? Or sa ibang mababaw na word ay sa pagiging judging. Diba? Bibigyan ko ng example para mas maunawaan nyo. Nakapanood na kayo ng mga commercial ng mga chicheria na may nag-uusap na 2 barkada from one table and then meron sa kabilang table silang nakita na couple or single and then silang dalawa habang nangangataan nung kanilang chicheria ay grabe sila mag-usap ano. They're putting words to the mouths ng kanilang pinag-uusapan kahit di narinig. At kung rinig man nila, ano ba yan? Dapat hindi sila ganyan, masyado silang ganito. So we put side comments, rinig man nila o hindi. In a way, that's a subtle form of social stigma na ikaw na nandun, ay, pinag-uusapan na ba ako nung lagi sila nakatingin na? And most probably, you're right. Okay? So, yun. Ano kayo sabihin na yung mga ganun? Okay? Mga chismoso. Okay? Mga judging. Ako yung sasabihin ng Panginoon. 2 characters, o actually 2 set of characters ang titingnan natin, mabilisan, at hindi ako magbabasa ng mga verses, dahil alam nyo na yung mga story nito. Yung the Pharisees and the Samaritan woman. Yung isang grupo, yung mga Pharisees, sila yung nagbigay na tinatawag na social stigma. Sila yung nagpapahirap sa mga tao na gustong makakilala sa Diyos. Ang tawag sa kanila ng Bible ay mga hypocrites, mga nagdi-disciple, pero pinahihirapan ang mga tao. Okay? Sila yung mga tipo na mga tao na kailangang
maturuan para hindi mag-cause ng social stigma. Yung Samaritan woman naman, siya naman yung example ng tinatawag na social stigma, nakaranas siya. Ang words niya ay ganito kay Christ. Sabi niya, kami kasi, hindi kita pwedeng bigyan ng tubig kasi ikaw ay Hudyo, ako ay Samaritana. Merong racial discrimination. Okay? At si Jesus, tingnan mo yung treatment niya doon sa babae. Ang treatment niya ay ganito. Sige, call your husband. Kumbaga, right there and then, pwede na sabihin na Jesus, alam mo, ikaw babae ka, ganito ka eh. Okay, ayaw magsalita ng mga negative words na, ganito ka eh, masama ka kasi meron kang 5 asawa, ganito, ganito. At actually, yung kasama mo ngayon ay hindi mo siya asawa, pero another guy sa buhay mo. Ang dami mo talagang problema. Jesus can say those things kasi siya ang mas reliable na magsabi ng mga bagay na yun dahil totoo ang kanya nakikita. Pero ganun pa man, hindi niya binigyan ng social stigma yung babae o i-pressure siya na magbago dahil banal sa Jesus, dapat banal ka rin. Hindi niya ginanon. And we can see here mga kapatid na what the Pharisees are doing to the people are opposite of what Jesus was doing and is doing sa panahon natin ngayon. Now, mas magiging malinaw ito habang umuusad tayo. Okay? So, ang unang question na, ano kaya gagawin ni Jesus? Okay, proceed tayo sa next question. Ito, unsafe. When you were unsafe, ano ang iyong naramdaman? Yung harap-harapa ka sinisiraan or maybe nakarinig ka ng mga bad words? How do you respond? Pag unsafe ang mga bagay-bagay. Next question mga kapatid. Empathy. Okay? Have you ever judged someone's emotional struggle as a lack of faith only to realize later it was deeper than you thought? Yung parang sasabihin mo yung mga tao na, ay, Christian ka na, di ba? Ba't ka naapektuhan pa ng problema? Di ba? Uy, Christian ka na, ba't nangyayari sa'yo yung problemang ganyan? There's no empathy in that. At yan ay senyales na may social stigma na pagka-Christian ka, dapat wala ka ng kasalanan, wala kang problema, everything is hayahay sa buhay mo. Now, balik rin natin yun. You need to have empathy. At ano yung empathy? Okay? Puro H no? Empathy. Ang empathy is something na i-embrace mo yung pagpapakumbaba mo and then, sabi nga rito, it breaks down the social stigma. Yung ginawa ni Jesus dun sa babaeng Samaritana, that's empathy. Yung hindi niya ginudge yung babae, kundi pahingi ng tubig. Alam niyo kung bibigyan mo ako ng tubig, bibigyan kita ng tubig na nagbibigay buhay. Okay, call your husband. Okay, alam mo, the time is coming and now has come that people will worship the Lord not on the mountain or in Jerusalem. Binibreak ni Jesus yung social stigma by giving empathy. Ang sympathy ay, oh, kawawa ka naman. That's sympathy. Ang empathy ay yung you just look at the person, you shut up, or you say words na hindi judging. If ever na magsasalita ka. Dito mo makikita, mga kapatid, na you are giving people affection. Hindi ka judging. Okay? Feel ng mga tao na safe sila sa'yo. Tuloy tayo. Okay? Ito pa. How about culture? What kind of culture would you make to feel safe na pwede ka magsabi ng, I'm not okay? Kala niya, bakit ang mga tao minsan hindi makapagsabi na, gusta ka na at sasabihin sila na, okay lang? Ba't hindi sila maalis doon sa salitang okay lang? Kasi baka pag naging honest sila, i-judge sila. Yun ang culture natin. Na kapag, ano ba yan? Good vibes lang. Wala tayong dapat problema. Good vibes lang dapat.
At yun din ang nagkakaroon ngayon sa atin ng tinatawag na judging na environment. Maybe nasa church yan, maybe sa family, maybe in other cultic religions, or maybe in school. May kultura sa paligid natin na very judging. Na sometimes, mas maganda pang magsulo na lang ako dito kesa mag-share ako ng buhay ko kasi baka i-judge ako. Natutuwa po ako sa lahat ng mga nag-testimony dito, nag-share ng inner healing story. Kasi you felt safe to the point na hindi kayo nahiya na sabihin yung mga struggles ninyo at dahil dun, that's a safe place. Now the question is the culture in your house a safe place? Na pwede mag-tantrums ang bata at hindi sasabihan na tumigil ka sa pag-iyak, tumigil ka. Alam mo yun? Alam mo ba feeling na isang bata na umiiyak tapos bigla mong uutusan, tumigil ka sa pag-iyak? Parang hiikbi siya, titigil siya dahil papagalitan siya. In religious places o kaya sa ibang sitwasyon, pwede ba natin i-judge ang mga tao na wag kang iiyak kasi hindi umiyak ang tunay na lalaki? That's not true. Si Jesus ay umiyak. Okay? Ang babae dapat tayo ay mga Gabriela silang pinaglalaban natin ang mga karapatan natin bilang babae, dapat equal rights. Ngayon, you are in this stigmatic situation na minsan wala na sa kalooban ng Diyos. Tuloy tayo mga kapatid. Ito pa, healers. Okay, this is the last question. How do we move from being fixers, okay, to being healers, and from correcting people to walking with them? Sometimes hindi mo kailangan masyado maging matalino to empathize with people and to fix people's lives. You need to be walking with them as healers. Amen. As sometimes, most of the times, para ikaw ay maging healer, dapat maranasan mo muna ang healing. At kapag ikaw ay makaranas ng healing, aminin mo na may sickness tayo. Physical man yan, spiritual man yan, or emotional sickness man yan, aminin natin, wag natin itago. Dahil may safe place para sa'yo. Okay? Find that safe place and be free. At tayo naman, mag-contribute tayo ng safe place, mga kapatid. In the church, in the government, medyo mahirap dyan, in the families natin, safe place. Your husband can be as he is, your wife can be as he is. Pag nagtantrums ang iba sino man sa inyo, uunawa yung isa and hindi magiging judging and no words na sobrang side comments and hurtful words na later on magsusorry din naman tayo, so better off na lang na wag na lang magsalita. Sometimes it's better, it's wiser na wag na lang magsalita kaysa salita ka ng salita and then magsusorry ka rin naman. Nandiyan ba kayo mga kapatid? So, we need to address the unseen problem of social stigma in our families and in our faith communities by, papaano? Eto, empowering people. Turuan natin sila about how to live life ng may laya, and of course, para magawa iyon, there must be God. Reduce shaming people, shaming of people. Huwag natin silang ipahiya. Alam mo yun, minsan, yung shaming, ay yung kung kailan maraming tao, tsaka mo tataasan boss, ipapahiya mo yung mga tao. O sa harap ng anak, o sa harap ng asawa. Lahat tayo, maybe, ay nakagawa niyan. Humingi tayong tawad sa Diyos, and let's refuse and reduce. Kung hindi man kayang i-refuse, i-reduce natin yung shaming of people. How to remove that social stigma? Train people on mental health awareness. Until now, may mga kilala pa rin ako na mga religious leaders at mga so-called Christians na hindi pa rin naniniwala sa mental health. Ay, pang mahinang tao lang yan. Wala yan. Pag-pray mo lang yan, pag-fasting mo lang yan. Again, that's a social stigma inside the church. Nag-pray ka lang, kulang ka lang sa Bible reading, kapatid. Ha? Sino nagsabi sa atin na magbasa ka ng Bible ay solve na agad ang problema mo?
Those are good practices, pero hindi yan one, uh, quick fix. Don't believe in quick fix. Mas maganda pa yung slowly but surely. Next, create and sustain support groups. Dito sa support groups, ito yung support group natin. Inner healing sessions. Your family. Yung support group mo should be this, ang tawag dito, a place na kung saan ikaw ay safe na safe. Okay? A place na kung saan ikaw ay supportive at ikaw ay sinusuportahan din. Let's go back. Educate people about purpose, tingnan nyo to, about accountability and about belongingness. Those are some of the big words na importante for us to have inner healing. May purpose ka ba? Sometimes kapag wala kang purpose, madali ka maasar, madali ka magalit. Kasi bakit? Hindi nasunod yung gusto mo eh. Pero kung ang purpose mo is to bring healing to people, understand them, and be a child of God's grace because you are a child of God, then you have a purpose, then hindi ka madaling apektuhan ng mga walang purpose na mga salita. Di ba? Accountability. Aminin mo, be responsible sa pagkakamali mo. Huwag mong iturong ibang tao pag ikaw nagkakamali at huwag mong i-point ang finger mo dahil pag nagturo ka ng daliri, at least 3 daliri ang nakaturo sa atin. So in opposite dyan, be a contributor of a safe place, mga kapatid. Ano pa? Belongingness. Yan. Itong pinag-uusapan natin, mga kapatid, dapat tayo is where you belong. Parang lumang tagline ng GMA7 noon. No? There must be belongingness in the family. Why? Para umuwi yung mga tao sa loob ng family. Na wag sila magsalita na, ayoko muna umuwi. Hindi naman ako asikasuhin sa bahay, dito na ako sa barkada ko. Pag may mga ganong words, those are signs na sa loob ng family may social stigma. Okay? Dapat ang mga bata o ang mag-asawa safe na umuwi. Sa church, ganun din. May mga nag-repent na numbalik sa Panginoon, i-accept natin sila. Okay? Merong mga nasa LGBT o kaya masasamang politician or mga anybody, hindi ka welcome sa church. Mga banal kami dito. Wag yun. Hindi bagay yun. Hindi will ni Lord yun. Because everybody sa atin, kailangan din ng healing. Diba? Ay, hindi ka ganun kagaling mag-worship. Di ka tulad ko. Alam mo, ang sipag ko umaten sa church, hindi ka tulad mo. Those are social stigma. Again, balik na rin natin na yun. Sis, tara. Bro, matagal na ako di umaten, nahiya ako. Bakit? Wala naman magsasabi sa inyo na. Akong bahala sa'yo. Kung may magsabi niyan sa'yo, akong bahala sa'yo. You see, defend people who are not able to defend themselves. In prayer, harapan, and just create this community of faith and family na safe ang bawat isa. Andiyan ba kayo, mga kapatid? So in all of these things, ipakita natin sa Lord na, Lord, hindi namin kaya yung pinagsasabi mo, ang hirap niyan. Ang hirap ma-encounter ang mga Samaritan woman na ang daming kasalanan sa buhay, na ina-isolate ang sarili nila, pero little did she know, kung kailan ka mag-iigib, doon ako pupunta sa well. Kung si Christ ang pag-uusapan. Let's be like Christ. Let's become a person who empathize with those people na ina-isolate ang sarili nila kasi nga may social stigma. Let us be friends to those people. Huwag natin silang i-judge. Kasi time will come. Sila ang mahina ngayon, tayo ang malakas. Time will come. Sila ang malakas, tayo mahina. We don't want to be judged. So, wag lang don't do unto others. Kundi, that's kay Confucius. Kay Jesus Christ ay ito. Do to others what you want others to do to you. So, bilang ending, mga kapatid, let us stay in this state na kung saan merong healing. Because healing begins when judgment ends.
ang narinig nyo ay part ng Speak to Inspire PGE podcast at meron tayong audio-only version at may video rin. And why not consider to subscribe and like ang episode na ito and maybe share it to your friends and to your relatives. I'm sure they will appreciate it as we talk about dito sa podcast na ito about mental health awareness and especially inner healing din. So this is Gino Somo III. I'm the senior pastor of UVCC Church. Thank you for being part of this ministry. God bless you more. See you on the next episode.